Unang Korinto, Kapitulo 16, versikulo 13 hangtod sa 14. Sorry lang, wala na ako nakalimot ko butang niya. Nawala sa akong huna-huna. Dagdagang labanin ng mga verse. Sige lang. Unang Korinto 16, 13 hangtod sa 14. NIV version lang. Kaya NIV version lang ay mas simple, mas dali sa aktual mga song ko. Basahan na ko sa dayak, sundan niyo, pagasundan sa ilong. Be on your guard. Stand firm in the faith. Be strong. Be courageous. Be strong. And verse 14. Do everything in love. Balik ko na ako para bisaya ko na ito. Pagtukaw kamo, pagbarog kamo nga maligpon sa inyong pagtuo, magpakalalaki kamo, magmatusganon kamo. Verse 14, buhatan ninyo ang tanan ninyong pagabuhaton, uban sa gugma. Sa inyo na Pablo, ang tanan ninyong pagabuhaton. There's no exemption. Gamay nga butang, kudako nga butang. Ingon ni Pablo, buhato nato ni ubay sa gugma. Hallelujah. I just want to preach the word of God. Kanang English na version. Wow, ni mo nang do everything. Dili in love na kanang nag-urot-urot na gugma. In tapos space love. Kaya kanang in love na grabing gugma, well, di ba wala man na space? Wala na space love. Wala. In love. Ana aghapon. Pero lahi siya meaning. Lahi siya meaning kanang in love. In love man kayo to. Ang atong isgutan karon kanang sa gugma. Let us pray, bow our head. Lord, we thank you so much. Salamat sa imong pagmamahal. Salamat sa grasya, kaluoy, kadagaya. Salamat, Ginoo, sa kahigayunan na sa mga usap, magapatalihog na usap kami sa imong mga pulo. I-bless, Ginoo, tanang dulungog na magapatalihog. Tungod man ang imong ulipon na imong kagamiton to minister your words. Huwag ko'y mahimo kung wala ka Ginoo. Busang tanan, among gitugyan, diha sa imong gamahan ng pangalan ni Jesucristo. Amen. Amen. Ako palakatan sa mga usahan natin dinari. Glory to God. Hallelujah. Makahimo na mo sa pagpanglingkod. Do everything in love. Mga ingon niya ako sa Lord. Ito na, may praise the Lord. Sa langtod pa ng pagkaistorya, and everything that we do, it must be driven by love. Ang dapat magtuklog nato pagbuhat sa usa ka butang mao ang gugma. Ang tanan niyo amen. Nganong naa ka karon because you love to worship God. Ang tanan niyo amen. Walay laing motibo, walay laing agenda. Gibuhat nato ni kay doon ako'y gugma ni ini nga butang. Amen. Nga naman, kay bisag kapuyo na ka, bisag kasurindiro na ka. Ingon pa ng pastore, nakahinumdum ko gatong Thanksgiving, bastang tao, mahigugma lang yun. Way dakit, way baliti, nga dili kayang tabukon. Way baha, way bagyo, nga di kayang latason sa mga taong puno sa gugma. Ang tanan niyo, praise the Lord. Mao na bisag ikapoy na ka, bisag kasurindiro na ka, dili gyud ka muhunong, muundang, hantod, do na pagkay gugma. Ang tanan niyo, praise the Lord. Number 1, in the church, it must be loved
that drive us to serve the church. Kaya mauni ang lawas ni Kristo. Di ba? We are the body of Christ. At namin, praise the Lord. 1 John chapter 4, verse 19. We love Him because He first loved us. Ito namin, praise the Lord. Sa ministry na nakasunod sa church, imong gihatag ang tanan because you love your ministry. Hello? Wala na talay-lay pa na rason nga nung imo nang gibuhat. Maybe sa unang higayon, mga lahi pa nga motibo ang nagtulyod nimo sa magbuhat sa usa ka butang. Pero magligid sa panahon, as we truly understand the Word of God, it must be love. Tuguting at ugma, mao'y nagtulyod nato pagbuhat sa usa ka butang. Labi na diha sa buluhaton sa Diyos. Maabot ang panahon nga kapuyon ka. Maabot ang panahon nga daho sa imong una-una. You are ineffective. Dili ka epektibo. Kay murag walay kabaguhan. Kay murag walay alipyo. Kay murag wala may nausam. Grabe na nimong tinudluay. Kung gusto na ka mo surrender, gusto na ka mo unong, but it is love that keep you motion. Magihayan composer sa ang sara na bandang na composer ng when we were hungry, love will keep us alive. Ito mo na murag gi-English sana sa version nga balag saging basta labing. Praise the Lord. Amen. Kaya kung dili ta magbantay, gugma pod ang gigamit sa yawa para ilayo ta sa Dios. Hello. The love of money is the root of all evil. Now, ingon ang Jeremiah, ang kasing-kasing mao'y limbungan sa tanang butang. Amen. Mao na kung kining korap na kasing-kasing mao'y uhigugma limbungan gini. Mao na alisir na nang imong kasing-kasing papitik ka diha. Siguro asa na nga mapuno na sa Espiritu sa Diyos. Siguro nga magiyahan na sa Espiritu sa Diyos. Kahit basi di tagamantay, nalimbungan na di ay taan ng kasing-kasinga. Hello? The same music. Mura rin sa music. Ang music, gigamit yung una sa langit to magnify and to glorify God in heaven. Pero, the same music po ang gigamit sa kaaway para ilayo ta diha sa pagpangalagad sa Diyos. Doon ay mga tao na in love sa worldly music. Pero alam ka na po mga isong ko, magpabilitang may love sa mga pagtutog na nagahimaya, na nagaisod, na nagabayaw sa pangalan ni Jesus. Ang malaan niyo, praise the Lord. It is love. Sa mga membro sa music department, gusto na ko nga hinumdum ni sa inyo karon dili taliwala sa kongregasyon. Gamiton ta sa Dios, and we must stick to that. And then praise the Lord. Ingon ang Biblia, dili ka pwede mo alagad o duha ka galon. And then amen. Kung naapagihapon kay word song sa imong cellphone, sa imong gadget, pagpili kung isa ang imong malagharong garon. At tanan, yung amen. Kaya karon, very tricky man po na yawa. Ang yawa, very tricky. Kaya mo lang kag normal ra na music
Kaya maiis-is ka ba? Nya, na ay mga hidden meaning. Kung di ka makasabot mga igsoon ko, nalilaog, nahatik lang yun ka. Ang tanang, may mga amen. Maramagpantay ka. Maragudag sundan, di ba? Naging malagi. Maragpasting na kung nag-iingon. Kanang sundan, pwede mo na magamit sa dautan o sa maayo. Ang isa ka sundan, pwede mo lang gamiton para mutigpas o tao o mupatay. Pero pwede po niya mo na gamiton para muhagbas, muhinlo sa imong palibot. Naaranan di mo kung saan di mo paggamit. Ang tanang, praise the Lord. Mga nag-alam ka na ito, mga eksoto, labi na diha ko involved sulod sa ministry. It must be love in the ministry. It must be love in Christ. Nga mao'y magtuklod na ito. Nga mao'y magtuklod na ito para magbuhat sa usagang bulaton. Kung isuporta ta sa bulaton sa Diyos, wala lang nato ni buhat na tungod kay nadasig lang ta sa mga magwali o mga magtudlo. Wala lang nato ni buhat na tungod sa mga panalangin na ato madawat sa magbuhat din apan ato ni gibuhat tungod kay nahigog mata sa bulaton sa Diyos. Ano ang ingon ni Pablo? 1 Corinthians chapter 13 verse 1 to 3. 1 Corinto 13 versikulo 1 hangtod sa 3. Nanaka sa ministry ha. Yun siya. Kung ako tig-anuntig mga dila sa mga tao o sa mga manlulundan, apan walay. Salamat sa libason. Padakuha ko nung lab kay basig dili bilang ang laro. Kung ako tig-panuntig mga dila sa mga tao o sa mga manlulunda, apan walay. Ako sa lamang kamasaba na agong o piyang-piyang na nagahataging. Oh. Verse 2. O kung ako may mga gahom sa paghimo propesya o makasabot sa tanang mga tinago o sa tanang kahibalo o kung ako makabaon sa higpit na pagtuo nga tungod ni ana arang ko mabalhin ang mga bukid. Grabe. Na kay gasa sa pagpropesya, na kay gasa sa pagsabot sa tanang tinago, na kay dako nga pagtuo nga arang makabalhin sa bukid ngadto sa dagat. Pero ni Pablo, pero wala kay gugma. Amen. Praise God. Wala kay kapuslanan. Yes. Hallelujah. Oh. Ang tanan, praise the Lord. Praise the Lord. Bisag igo lang ka, tig-arrange o bangko. Amen. Das. Hallelujah. Bisag igo lang ka, tig-silhig diha sa gawas. Dili mga ingon dako na ministry. Di ba mauna ng ministry nga kasagaran dili nato ma-appreciate. Kaya kasagaran nato ma-appreciate ng ministry kanang naalikod sa pulpito. Si pastor, si Sunday school teacher, ang musician, mo ay kasagaran nato ma-appreciate. Wow, lami lagi o nindot lagi itong nikanta ganiha, nindot o timog, mo ay kasagaran nato ma-appreciate. Pero bisa tighinlo lang ka siyang basta nihimo ni mo na ubahan ang gugma. Bisag inyo kung pirmi ko ninyo makita din likod sa pulpito, mo ay pirmi ma-highlights kada Domingo, kada Miyerkules, si pastor na lang inyo makita. Pero kung walay gugma, kung nagbuhat ko ani nga walay gugma, walay kapuslanan nga akong pagtinto dinhi, walay kapuslanan nga akong mga pagtudlo. Bisag na alang kas likod, way taong nakakita nimo. Amen. Hallelujah. Gamat ka dito sulod sa CR, pero nagbuhat ka uban ng kalipay o paghigugma sa walay pagpagulpul. Gihimo nimo uban ng kalipay ang kana nga butang
Dunay akong kahimuan at ubangan sa Dios. So there's a big difference sa naigugma o sa walay gugma. Di ba? Amen. Bisan ka nang sulod sa imo, bisan ka nang imong hinigugma. Murag, naaging nila na ko nga diferensya. Niya atong panahon nga, gauros-uros pa ang iyang gugma sa imuha. Magdumong mo ng mga bana. Ang talang niyo, praise the Lord. Nadili na lang bana. Kung ipanghatag ko ang tanan kong katigayunan. Ano pa da, verse 3. Hatag ko. Na ako'y sakyanan, akong ihatag. Bakit ako'y sakyanan? Imong mga salapi, yung mga bandi, di ba uso man na ito? Na mag-vlog, videohan niya, hatagan, uno nga itong mga makaluluoy. Nanay uban, mga iso ko, gibulabo. Inihuman ko ng video, bawiyon ko ito sa kalibo, ulihan sa gatos. Ambot kung tinood ba? Basta kay nay uban nga nagsulti ana. Nay uban mga iso ko, ihatag. Katigayunan, mga salapi, mga bahandi, ubisan pa kuno, itahan ko ang akong lawas. Bisa pa akong i-offer ang akong lawas, aron himong born offering. Bisa pa akong i-offer ang akong unod, ang akong lawas, para inyong sunugon. Niya ako ning gibuhat, para magpasigar bulan sa akong kaugalingon. Walay gugma. Kinidilig magpulos ka. Walay! Tapos lang. Amen. Ang tanan niyo, praise the Lord. Ang tanan niyo, praise the Lord. Mauna ang gusto nato ipabot, gusto sa Diyos ipabot sa atong taliwala karon sa tanang butang atong pagahimon. Do everything in love. Na may tao nga mo appreciate o walay mo appreciate sa imong ministry. Hangtod imo ning gihimo man ang gugma. It doesn't matter. I-recognize na ka o dili i-recognize sa kadaghanan. Pero kung imo ning gibuhat, tungod kay nahigugma ka sa pagbuhat dili, imo ning buhaton uban ang kalipay. Kanang hiyo, praise the Lord. Maunang, sa mga ministry na to, labi na sulod sa church, sa mga ministry na bilong, sa Panday ministry, sa Mason ministry, sa kitchen ministry, sa welding ministry, electrical ministry, sa map, sa Hawa Ministry o Tig-Snack Ministry. Asa man ka nga ministry na bilong, gamay man nga ministry o dako nga ministry, ato ning buhatong tanan uban ang gugma. Nganuman, magkapait, magkalisod man ang sitwasyon, you will never give up on your ministry because of love on that ministry. Tukay doon na kay gugma. Balak-baka na nga, tubuhin na doon. Ang naapo kay gugma sa ministry. Nino. Bisan pait, bisan lisod, you will never complain. Yung ka mo reklamo, mo pagpagulol because you love your ministry. Ang tanan niyo, praise the Lord. Ang tanan niyo, praise the Lord. Ikaduha, in our household, sa atong matag panimalay, just imagine, ang panimalay na wala na gugma.
Si tatay, si nanay, ang mga anak, wala may guma sa usa-usa. Kung sa kahakagubot, hello, tugutan nato nga ang gugma, mao'y kugtan sa matag usa sulod sa ato mga panimalay. Mabit ang Ephesians chapter 5 verse 25. Tungod kay ang panimalay na ikibutang giasay nga leader ang Dios. Sulod sa panimalay. Kabalo na mo kung unsa kinsa. Mga tatay, haligi sa panimalay. Hello? Mabit ang Ephesians 5:25. Nagsubok sa bana. Husband, love your wife. Klaro ko na ito ni, husband naman po. Husbands, love your wives. Mga bana, higugma ang inyong masikaso. Nakabahaws ang asawa. Kay last Sunday, asawa nga to, magpasakop ka mo sa inyong bana. Pero karon murag nakabahaws ang mga asawa. As even as Christ also loved the church and give himself for it. Amen. Praise God. Na naman, kung ang leader sa mga panimalay, mag-una siya, mag-demonstrate, magpakita sa gugma, I believe ang mga nasakupan musunod na po. Praise God. Hello! Ang tanan niyo, praise the Lord. Ang tanan niyo, praise the Lord. Amen. Hindi na dahil musunod ang vice versa. Love your wives. Mubalik ka na nimo sa imong gihanan. Ang tanan niyo, amen. Amen. 1 Corinthians chapter 13 verse 4 to 7. Mauni nga gugma ang dapat atong kuptan sulod sa panimalay. Amen. Ang gugma mapailubog ug mapuamor. Amen. Ang gugma dili masinahon, dili tigpagawal. Ang gugma dili tigpaburot, dili bastos, dili makakupon, dili masukanon o malikot-goton. Ang gugma wala magakalipay sa mga buhat nga dili matarong. Hinunuan nagakalipay kini sa mga butang nga maminatudon. Ang gugma mo pailog sa tanang mga butang, mutuo sa tanang mga butang, mulaong sa tanang mga butang, muantos sa tanang mga butang. Walay perfect naman. Ano man? Kita palang daan nga sulod sa pamilya, hindi na magud perfecto. Mura ra na nga walay perfecto nga church. Nga naman, kay naaaman pa diha sa church. Magsigitag pangitag, dili ko diha UPCT mamana kay. Hait mga tinanawan ng mga tao diha. Bisag asa ka mo ato nga simbahan na adi kay makita na imperfections. Bisa ng pastor. Kasi po na og kinaiyahan. Naay pastor na masukanon, naay pastor na hikalintunon, naay pastor na luoran. Sa tawhonon man na. Nakabatas pagkatawhonon. Mo bitaw nag-ampot ha kanunay na. Duminahan ta sa Espiritu sa Diyos. Kaya kung dili ang Espiritu sa Diyos ay magdominar ka na to. Ang akong pagkatawhonon mao'y mo pasulabi o mauni ang mo dominar sa atong mga tumabi. Ito na,
Tanan, niyo praise the Lord. Amen. Walay perfecto ni sa asa ka mangita dili. Walay perfecto kay naa ka diha. Amen. Mas kay perfecto pa to sila na abot man ka. Ano? Itang tanan doon na tayo imperfection. Amen. We are just going to perfection. Amen. Mana ba yung pamilya na perfecto? Amen. Nga, mo na yung problema sulod sa simbahan kay naatay kinakadaiyang pamilya. But I just want to remind everyone, we are not in competition here. Hello! Hindi kompetisyon sa matag pamilya. Nga imong inon nga maayo pa ning akong pamilya kaysa imong pamilya. Tanaw ikaw naguyayod nakaskalisod pero ako kay makinudanon magkuspag pangalagad mo lang i-bless ka sa Diyos. Oh, hypocrites. Hello. We are not in competition here. Igsoon tantanan diha kang Kristo. Magyayunay ta. Magkinabangay ta. Kung naay igsoon nato nga naas ka sakit, naas ka bait, tapanan nato ang atong igsoon na mahilig kawas sa iyong diliayong sitwasyon. Why? Because we are driven in one love. Lahi-lahi tag pamilya. Pero dinisunod sa iglesia, we are just one family. We are just one body in Christ. Kinsa may diri tarong, kinsa may tarong na tao diri nga pasakitan niya iyang kaugalingon. Ikaw mo. Dapay dapayo ni manunaw. Di ba wala? Makita kas gawas ana, may mga tao. Ano ba mo sila ni tawhan? Iya naman gituok yung kaugalingon. Wala. Pero ingon na usa ka kalawas niya kang Kristo. Proteksyonan natin. Kung ang piling na samad, sabto nato na dili para musamot o kasamad, kundi para maayo. Karon lang ni, hugasan, hiluan, butang nagbartayulit, unsa na lang yan natambal. Sakit na pirmero, pero sa diyan, di na masabot o di na matandog. It will go into heal. Maayo. Ang tanan, may praise the Lord. We are one family. Walay pamilya ang maguba kung ang matag-usa magkupot lang gyud sa pulong nga gugma. Hello? Tanan, may praise the Lord. Bisan ang kalisod, bisan ang kasakit, bisan ang mga pagsulay, dili makabuntog sa mga taong nagkupot sa tinuod nga paghigugma. Tanan ninyo, amen. Tanan ninyo, praise the Lord. Of course, kana nga gugma, dili ang kinalibutan ng gugma. Gugma ng iya sa Diyos. Tanan ninyo, amen. Mga sulod sa panimalay, iampo yun nato kanunay. In our kanang everyday na prayer, Lord, tugutin ang imong gugma, ang imong kalinaw, ang imong kalipay, magahari sulod ang imong panimalay. Ano man, ang yawa, sa kunang gikainon, double time, triple time na siya nga nagapamuhat para kupon, para bukado lang ang atong pamilya, ang atong panimalay. And we need to fight. Kinahanglan sabtang barog, kinahanglan sabtang makigharong, kinahanglan sabtang makigbisog, kinahanglan sabtang makigbugto, mga igsoon. Ingon ang Apostol Pablo, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities. Mana kung tulog-tulog ta, watay ang buhay. Delikado gyud ang kahimtang sa atong panimalay. Nagdotoy panuntihon nga nagingon, if you pray just in times of trouble, you are in trouble.
Kung muampo ra daw ka panahon nga naas kagubot or kasamot, naagi kas kasamot, in trouble yun ka. Ang tanan mo, amen. Every day we must pray for our family. Every day we must pray for our household. Every day we must pray for our church. Every day we must pray alang sa matag usa atong ihampo mga igsoon ko nga ang gugma, ang Dios noon nga paghigugma mao'y maghari sulod sa ato kasing-kasing. Ikatulo, in every relationship that we have, there must be love. Unsa nga klase pa ng relasyon, amahan, inahan, bana, asawa, uyab, igsoon sa pagtuo, parinti, higala, silingan. Ug mga kalag nga wala pa sa kaluwasan. Amen. Ito na, di mo kami. Amen. Sa imong relasyon, sa imong amahan. Bisag na amoy conflict. Pero kung naay gugma. Hello. Di ka musugot nga dili mo magkauli. Imong relasyon sa imong inahan, imong bana o imong asawa, di sa pagtuna mo'y panaglalis. Kasi noon lang ko sa akong asawa. Sa ang tamahan nga, iyaman kong giminyoan nga pastor. Doon ay mga panahon na maglalis niya. Pero gusto na ko human maglalis. Pwede man siguro ka maglalis niya pagkahuman. Okay ra lang. Balik na istorya kayo yapon. Nga kay siya kay di man. Pag maglalis ni, di naman dahil magtingog. Magpapalit pa ng burger. Ini anak nasa ako ang kwarta na armas siya. Di ba? Pwede man siguro magsumpa kita sa atong prinsipyo. Kaya na kay prinsipyo nga sa lugar sa atong prinsipyo hangtod dili ni kanang gawa sa katubuton sa pulong sa Dios. Na atay freedom to express our own principles. Pwede na uyunan nimo, pwede po na una dili uyunan. Kay wala man na gisgutan ingon ni David Bernard na kay freedom of liberty. Pero kung man nato bangi, pwede naman siguro amigo lang yapon ta pag human. Pero di yun, pag siya. Tingogan ako. Di na matingog niya, tulis ba ng dagway. Pero minaku-insist ba, pwede man siguro naman. Lahalis pa niya, human na itong lalis. Malinta na itong tanan, okay na, istorya na balik, ba't ito normal? Ano na, yun po mga babae? Mula mo na suban, madamay, mga po niya. Tanahan niyo, praise the Lord. Ang tanahan niyo, praise the Lord, wag na itong palikamutan, mga insyo. Ang tanahan niyo, amen. Kung ingon pa ni Pastor Mario. Kung naakay tao na di kasukan, ayaw pangimbitar og laing tao na masuko po niya. Hello. Kay ang panagbangi, kung batok ra nimo o batok ra nako, paningkamutan nako nga walay labot ang ubang tao. Oh. Nga naman, mudan ko ang problema. Kung mangimbitar pagkaglaing tao para ang imong kaaway, mahimo po dilang kaaway. Nakasinati na kung mga tao ngayon na. Istoryahon ka niya, kumbinsiyon ka na kana. Siya, kana siya. Dili hagaw sa ministry. Sa ministry, sa pastorin. Nain mga yung anak. Magbangi ang mga, may pastor dili. Nagbangi sila sa pastor. Nya, buot ni mo, amigo nga pastor. Nya, isa na ingon nga. Kana siya po. Nga gusto niya na iya kasuko. Mapasa po sa imo ang kasuko. Aron pasuko na po ka ito sa isa. Miss kayo pa ka. Pero likayan na po na.
Dili na kamubuton sa Dios. Ingon pa sa atong Sunday school ganiha, we are the light of this world. Kung kinsa to nga sa conflict, kung ang imong igsoon na sa conflict, tugutan nato nga mahimo tantulay nga silang duha maguli, magbalik ang ilang maayong nga relasyon. Ang tanan, we will praise the Lord because we do everything in love. Kung wakay labot sa ilang away, ayaw pag-apil-apil. Mga pinaka-safety diha. John chapter 13 verse 34. A new commandment I give unto you, that ye love one another as I have loved you, that you also love one another. Sa atong relasyon, sa atong isikatan, there must be love. Kaya may lalaing nga level ang gugma mo. Gugma nimo sa imong asawa. Ayaw ka ng gugma nimo sa imong uyab. Maupod na libol imong ihatag sa imong friend. Kay palauyab na ang tawag nimo na. Amen. Higugma ang imong asawa sa level nga asawa nimo siya. Higugma ang imong amahan o inahan o imong ginikanan sa level nga imo silang ginikanan. Higugma ang imong friend sa level nga higalan nimo sila. Higugma ang imong silingan sa level nga silingan nimo sila. Higugma ang imong isig ka magtotoo sa level nga imo sila igsoon sa pagtuo. Kanaan mo, praise the Lord. Kaya mauni ang sugo sa Diyos, that ye love one another as I have loved you. Ayaw pili ang tao na imong higugma. Even strangers, Pastor, love him as strangers. Di ba? Kabisa ng Biblia, nganong nakaingon ko nga ayaw pilihan tama imong higugmaon. Kabisa ng Biblia, nagsugo man gani kanato ni higugmaon nato ang atong kaaway. Hello. Bisa ng Biblia, klaro na word for word. Love your enemy as you love yourself. Maudi ay nakakita kag away para matuman nimo ang sugo sa Dios. Ang disir nimo mahigugmang imong kaaway, kinahanglan sa kang awayon. Dito. Ingon si Pastor Rick, magbantay ta sa atong mga pag-angko. Say matingal ta nga naman. Grabe man ako pagsulay karon. Kini ampo mga Lord, liguna ang akong pagtuo. Yan agang ka sa Ginoo, daghang pagsulay para maligo ng imong pagtuo. Kaysa una ko nung nag-Bible school siya, ingon siya nga Lord, taga-irago ko burden nga para kanang sama sa imong burden sa una, wala pa dihas imong tiila. Habo itong lisa ko nung magsakay na siya, ba't silong? Makita niya ang mga tao na magsakakanaog sa bus. Mura nagkumukon daw niya kasi magsigi na daw sa gilak. Kadugayan na problema na daw siya. Mamatuyan ako! Di ba? Testimony ni Pastor Agaw. Di ba? Nag-pray siya na patasan ng iyahang painom. Kung saan nang pagsukod ka patasan ng imong pailog, nataas ka kag pailog. Siyempre, pinangan ka kawayon para ka makapailog. Ang tanan, we will praise the Lord. Ang tanan, we will praise the Lord. Para makatuman tas kasubuan, kinahanglan dahil awayon. O ang atong response sa dihandong ay tao nga, muaway na to. Ang atong response, nato silang higugmaon. Sa pamagi, hindi mo ipakita na ikaw na higugmaon nila. Iampo sila nga nagapanghimaraot kanimo.
sa usa ka relasyon. Wala lang ni kung maghisgot ang relasyon sa mag-asawa o sa mag-uyab ha. Kundi sa tanang klase sa relasyon. Ang buktong makapalikon niini, walay lain ang gugma. Hello. Ang tanan niyo, praise the Lord. Maingon man diha sa Dios, kung di palang yun gugma ang Dios, hagbay ratani ang gipang salikway o gibihan. Apan salamat na lang, luyo sa aton mga kakulangon o mga kapakyasan sa gihapon, nagaya ang iyang gugma, ang nipasulabi o nipatigbabaw ang iyang gugma. Manang dili unta ko ang ayaan nga pilion o gigugmaon. Apan salamat na lang, wala siya maglantaw sa akong katakos. Hinungdan, gipasan niya ang cross. Ang gugma sa Diyos, mao'y pinakamaayong ihemplo o basihan atong tanan. Nga kinahanglan usa maghigugma ay kita sa usan-usa. Nga sa tanan natong pagabuhaton, buhaton nato kini inubanan ang gugma. Last na verse. 1 Corinthians chapter 13 verse 30. Nagkanayon. Ug karon magapabilin kining tukol. Pagtuo, paglaom, ug ang gugma. Apan ang labing dako niini mao ang gugma. Ang pagpupulisiya, ang pagsultig mga dila, ang kahibalo kining tanan igahiklin raon niya. Apan matod pa sa pulong sa Dios, ang gugma walay pagkatapos. Oh. Usa sa mga nitatak sa akong kasing-kasing, niining milabay lang ang mga katiguman sa mga katatayan, mga pagtulunan nga gitudlo sa atong amahan sa distrito. So pinang title, Be a Strong Foundation. Hinungdan nga mamahimo kitang susama sa usa ka ligo nga pundasyon. Gikinahanglan nato kining tutulog ka mga butang, pagtuo, paglaom, ug gugma. Ingon ba ni Pastor Rick, be a strong foundation. Pero mahimo lang kang strong foundation kung nakakaniining mga butanga, labi na gyud ang gugma. Kaya nga naman, sa katapusan ng adlaw, di ba, ingon siya, perilous time will come. Kaya naman, ang hinungdan, nganong musanay pag-ayo ang kadautan. Kaya ang problema ko imoy, umot kay mabugnaw ang gugma sa kadaghanan. Mabugnaw na gani ang gugma sa inyong palalabs. Di na lang chat ni mo ini gabi. Mag-overthink na yung kanangwa na good night message. Malahi na ang iyahang body language. Ang sa una nga excited pa nga makikita ni mo. Tanaw ni mo murag na gana. Hello, listen us with the Lord. Kung puno pa sa gugma imong kasing-kasing diha sa buhaton sa Dios, you will be excited in every fellowship, in every service. Excited kayo ka mo tatong, excited kayo ka mo simba, excited kayo ka mo dahil. Yung mga niyang nakahadlok, bubog na ang gugma sa kadaghanan. Hinungdan ang pinakabundasyon sa una o ikaduhang sugo, mao ang gugma. Di ba? Una nga sugo, thou shall love the Lord thy God with all your mind, soul, and strength. Ikaduhang nga sugo, thou shall love thy neighbor as thyself. Ang first two greatest commandments, naglangkob diha ang pulong nga gugma. Wala mingon ang sugo nga tunguhi ang Dios. Wala mingon ang sugo nga lao
Pero sa ingon sa sugo, higugma ang Diyos. Delikado di ay sa usa ka Kristohanon kung mauni nga butanan mawala. Come on. Wala kay gugma. Wala kay gugma sa buluhaton. Hindi na ka mangitag pamaagi. I'm sorry. Hallelujah. We are just want to reminded by the word of God. Kinahanglan nato i-renew ang atong gugma diha sa Dios. Kinahanglan nato i-renew ang atong gugma diha sa buluhaton sa Dios. Gusto sa kaaway kawaton kini nga gugma kanato. Ug buot niyang pulihan og kasuko, kasina og pagdumot. Apan mga buyo ug maghanyo kita sa Dios. Nga ang Dios no paghigugma mao tanay maghari sa ato kasing-kasing. Mao tanay maghari sa ato una-una sa matag usa. Let us all stand. Hallelujah. Katapusan ng adlaw ng pagi. Perilos ang sulakan. Sa pangakong gipamundandogan ang pulong sa Diyos, ang pinakahinungdan dihay nga ang tao mo sangkot nga tos pagkadautan. Tungkol kay nabugnaw na ang iyang paghigugma sa Diyos. Ang pinakako na sumo, wala na nabuhay. Hello. Hello. Let it be na mao niya ang ato mahimo ng pag-amo. Lord, tuguti na mas mulaw na akong paghigugma diha kanimo. Ang pinakahadlok o pinakadelikado nga butang sa dihang ma-fall out of love na ta sa Diyos. Kay na-fall in love na ta sa mga butang ni ining kalibutan. Moro man niya, kasagaran na ito, kinaiya na ta. Dali na ta maigugma sa mga butang na makita. Diba? Sa mga butang na adlaw-adlaw na itong makita, adlaw-adlaw na itong masinatian, dali na ta ma-fall in love. O sa mga butang na wala na nato ikita, dahil ito ta ma-fall out of love. Manalilit na pagkumpiyas. Hinungdan ang atong kasing-kasing puno na sa sobra. Puno na sa pagtunaw. Puno na sa kasina. Tungkol kay wala na igumang na nagkakalim sulod sa atong kasing-kasing. Let us pray one more time to the Lord. Lord, una sa paghigugma akong kasing-kasing. Paghigugma una sa tanan diha kanimo Ginoo. Ug ikaduha paghigugma sa akong isig katao, Lord. It must be love that push, that drives us to do anything sa atong mga pagabuhaton. It must be love that will drive us. Oh, I don't mean to share it. Dili naman tabi kinahanglan. Wala na ako ni-share. Di na ako ni-share para makuha ang simpatiya sa inyo. But to give us illusion.
Kung pag quit lang diha sa buluhat mo, doon ay daghang rason. Sabi ninyo anong daghay mga alagad sa Diyos. Doon ay mga pastor nga wala na gyud makalahutan. Bimbuhi na gyud ning talikod na gyud bihonong na gyud diha sa buluhat mo. Tungod kay nawala na ang gugma. Kung rason lang ang hisgutan, daghang rason para mabuhi tayo nga buluhaton, para mabiya tayo ng ministry. But it is love that forces us. Salamat sa gugma. Salamat Lord sa gugma aminin mga tawag. Salamat Lord sa gugma nga imong ipapati sa imong alagad. Hinungdan bisan daghay mga problema, bisan daghay mga pagsulay, padayon gihapon ta, mula hutay. Kung higog man mo ang imong pamilya, you will do everything for the good of your family. Ako doon na paligog man. Ang pinakahadlok ka na wala na kay batiyon na gugma sa imong pamilya. Imo na lang ang pasagdan, God forbid. Wala na kay pakialam. Tungkol kay wala naman kay pagigugma lagi. Pero dili na ito natugutan. Let us pray. Ang pinaka-attribute sa Diyos nga atong ginagaran. Pinaka-greatest attribute niya mao ang gugma. He that loveth not knoweth not God, for God is love. Praise God. Hallelujah. Kung discouraged na ka connection, pray for love. Asa ka na-discourage sa ministry, na-discourage ka sa pagsimba, pag-alagad, na-discourage ka sa imong pamilya. Pray, Lord. I pray na imong i-renew ang akong gugma sa akong pamilya. I-renew ang akong gugma sa akong bayan. I-renew ang akong gugma sa akong asawa. I-renew ang akong gugma sa akong isip katao. I-renew ang akong gugma sa akong silingan, sa akong higala, Lord. I-renew ang akong gugma sa imong buluhaton, Ginoo. Sa ako nang hikaymon, He is the master of restoration. He is the master of renewal. Kung gusto nimo mabago, kung gusto nimo mausap, mabalik ang dati nimo nga gugma, itong yana sa Diyos. Kabalo mo siya'y nag-drive kang Jesus to endure the pain, the suffering in the cross of Calvary. Yes, hallelujah. John chapter 3 verse 16. For God so loved. I'm sure, kung wala pa to'y gugma, kung wala pa yun, gitoklods, ang Diyos sa iyang hilabihan na gugma na to. Nasay ko mapasagdan ng yutaniya nga lamunon sa kalapasan. Pasagdan ng yutaniya nga mahitong power ngadto sa kalautan. But God truly loves us. Manangaya ka sakit kung mayroon ka na one taong naghigugma nimo sa iyong ka. Dunay Diyos nga labahang naghigugma nato. Dunay Diyos nga labahang nagatiman. Dunay Diyos nga wala magpasagad. Dunay Diyos! Napuno sa grasya. Puno sa gugma.